Yeah. So, ito yung mga ginagagawa ko. So, I'm a community leader. I'm the president of PEN, which is Philippine Entrepreneurs Network. We currently have more than 100 members. We had our event in last February sa Microsoft. I'm also the global speaker for Freedom Talks Global. And yeah, and I have an academy as well, which is Ledon, and I have my AI marketing agency, which is Genex marketing agency. And I also have my restaurant here in Silang. Kung magawi kayo dito sa Silang, so you can check out Ledon's Garden in Silang, Cavite. Just a backtrack lang. Tumira kami sa New Zealand for 10 years before kami umuwi dito for good or indefinitely noong 2009. Sabi nga niya niyan, pareho kami ni anak na merong autism. So Ethan was diagnosed with autism when he was 1 year and 8 months. So, itong nakabonet ako ay buntis ako niyan. Yung kuneho, mi kuneho. Buntis ako niyan 6 months and then bumalik kami dito nung 8 month, I think 8 month pregnant ako nung bumalik kami dito sa Philippines. So, indefinitely muna kami dito. Mas prefer namin yung lifestyle here. Kaya hindi muna kami bumalik sa New Zealand. Pero siguro yung mga anak namin, kung gusto nilang pumunta doon, pwede rin naman. So ito yung community namin, business community. We hosted several events already for our business community, mga SME, CEOs. So marami-rami kami mga events, both local and international event. We will have one again in Singapore on August 24 to 26. We'll be flying to Singapore. So ito yung mga business leaders that I really admire as well, na we connected. Yan. And I really enjoyed exploring my knowledge into AI, artificial intelligence, ano pa ba yung pwede namin maibigay sa community para mas aware kayo kung ano na yung nangyayari sa mundo. Para you're not gonna be left behind. Bakit kaya yung AI, kinukuha na yung trabaho ko? Or bakit wala na akong opportunity? So ito yung i-discuss natin thoroughly later on. Okay, so ito yung ano rin, mga workshops, training. So I do both online and face-to-face training. Alright, so ito yung some of my companies that I'm worked with and currently servicing. So enough about me. I want to hear about you. So this is going to be very exciting. I want you to go to ChatGPT. I'm sure marami dun sa sa mga nag-complete ng form. Ang pinaka marami na user ay ChatGPT. Pasensya na pinapakain yung aso ko. Kaya medyo maingay sila. So ito yung prompt. I'm sorry. Ito yung prompt. Please enter that prompt dun sa ating ChatGPT para aware tayo ano ba yung mga jobs na ma-obsolete na or hindi na magiging limited na yung opportunities. All right? So this session is gonna be a realization for us. Hindi namin kayo tinatakot, but it's already here. So I gusto lang namin maging aware kayo ano na nangyayari sa mundo. So okay, lahat ba naka-GPT na? Please comment generating kung meron nang na-generate. May nakapag-generate na ka. Okay, generating pa. Okay, good. Siguro comment kayo comment dito siguro yung first 5, ano yung sa tingin nyo yung mga ma-obsolete na jobs. Kahit i-copy paste nyo lang yung top 5 or yung sumunod na 5, okay? Okay. May data entry, customer service,
Okay, marami-rami, no? Okay. Dito sa mga nakalista na to, sa top 25 na jobs na to, may mga kakilala kayo? Comment yes kung meron, no kung wala. Or nakalista ba dyan yung mga nasa job description nyo or yung role nyo? Ha? Meron ba? Okay, marami. Alright. Marami kang kakilala na yan ang work ngayon or probably some of you yan ang trabaho ngayon. Okay, so kaya ito crucial tong ano natin, how we educate you. So yung top 25 yan, data entry, tatamaan yan kasi kaya-kaya na ni Claude yan. Telemarketer kasi meron ng mga AI agents. Cashier, o pumunta lang kayo sa McDo, di ba? Wala nang cashier, machine na. And syempre yung customer service, may mga agents yan. Okay? Bank tellers. We will have a different banking system in the next 5 years. So definitely yung mga bank tellers natin mawawala na. Call center agents, yan, unang-unang tatamaan yan. Pero itong wag naman ano yung accounting and bookkeepers, pag AI ready ka naman at marunong kang gumamit ng application, you're still may mga opportunities pa rin sa inyo. Alright? Kasi si Coach yan, I'm sure yung ibang mga applications na ginagamit niya for her community ay AI ready na. Okay, so 30 jobs that will thrive. So ito, getting ready. Nire-ready na kayo kung ano na yung magta-thrive in the next 2 years. Okay? Miss Jenny, bakit po in the next 2 years? Because we only have 2 years, less than 2 years to adapt. Okay? Because we only have less than 2 years to adapt. So kindly ask your GPTs what are the 30 jobs that will thrive by 2028. Maraming cybersecurities, mga engineers, ano kasi nga 'di ba sa Amazon halos ang daming ni-layoff diyan. So kailangan ng mga mechanics ng kanilang mga bots, alright? So yung mga ano nila, ayun. Grabe ang demand. Mga engineers, no? Yeah. Alright, so dito sa list ko, AI trainer, which is ako yun. AI integration specialist. Yes, nag-integrate din ako. Content creator and educator. As you can see, marami educator. Ako rin yan. Nandito rin ako sa listahan. Community manager, which is, meron din akong skill set na community manager din ako. HR, kaya andyan si Ma'am Yan. HR and business partner and talent strategies. Yun ang ginagawa namin ni Miss Yan. Project managers, yes, I actually, may manage ako ng mga projects. PM din ako sa iba't ibang mga companies. Ito, educators, AI literacy trainer, digital course creator, which is I also create my own, my own courses. Ayan, event directors. Kaya ginawa namin yung pen para we can create events as well for business owners. So ito yung mga magta-thrive, no? And as you can see here, merong nakalista na mental health professionals. Bakit kaya sa tingin nyo meron dyang mental health professionals? Any volunteer or paki-comment bakit kaya? Miss Yan, sa tingin mo, bakit kaya merong mental health professionals? Yun ako nag-answer. Kasi wala na, ang tingin ko dyan, wala na kasi human intervention. So lahat nakafocus ngayon sa online. There are Yeah. times na yung mental health mo naapektuhan kasi wala ka ng interaction with other Yeah. people. So nagkakaroon ka Yeah. tuloy ng breakdown mentally. Uy, oo. Ako nga I felt really sad. I spoke with my BFF kanina. Meron pala siya. Sabi ko, ha? Talaga? Oo. Nag-breakdown daw siya two weeks ago. So sabi ko, thank you for
This is very serious. Kasi kahit yung pamangkin ko meron din eh. Sabi ko, grabe, no? Bakit kaya dumadami? Kasi nga, yun nga, tama si Miss yan, walang masyadong interaction. Especially kung freelancer ka. Ako ilang years na akong freelancers. Imagine, 2010 to freelancer na ako. Il anong-ano na ngayon? Almost 15 years. 15, 16 years na akong freelancer. So, or remote professional. So, matindi talaga yung effect nun. Kaya kami every now and then, lumalabas talaga kami. Or we create events para makakita naman ng tao. So, importante yan. And then, isa pa, kasi nga, itong fast changing yung ating, yung COVID dumaan, di ba? So, yung mental toughness talaga natin na test dyan. Tapos, ito nga yung AI na ang dami kong mga kakilala na nawala ng trabaho. Kayo ba meron kayo na mga kakilala or even kayo naka-experience na nawala ng trabaho because na-replace ng AI? Meron? Comment meron kung meron kayong kakilala or na-experience niyan. Alam nyo, four of my cousins, ano sila, sa corporate sila, corporate. Yung apat na yon nawala ng work last year, before Christmas. Yung kapatid ko, 10 years siya sa company. Ano siya ha, malupit na ano siya, developer. Nawalan siya ng work 2024. Nandun kami sa hospital habang hihingalo yung daddy ko and he got the bad news na kailangan niya. Ano na siya, nilet go na siya ng kanyang long time client. My husband, hindi rin nakalipas. 2024 din siya nawala ng work. So, ako kasi nga nakikita namin yan yung dynamics eh. Sabi ko yan, hindi pwede na ito yung sa freelancing lang tayo aasa. So, making sure na yung skill sets natin very diverse yan para hindi tayo mawala ng opportunity. Ayan, i-discuss ko po yan mamaya, Miss Darlene, kung bakit marami ang ngayon. After ng session nito, it will be a realization for you na to take AI seriously, no? So ito yun eh, yung realization na paano kung yung mga ginagawa mong task kaya nang gawin ng AI. It's a great question for you to realize na marami sa task natin. Kahit ako yung mga task ko, kaya nang gawin ng AI. Kasi as I've said, we only have 2 years or less than 2 years to adapt. Imagine, paano kung yung AI na yung sumasagot ng emails, siya na yung nagsa-summarize. Siya na rin yung naglalagay ng priorities. And then, i-click na lang ng client. So, hindi niya na kailangan ng VA. Or yung AI na yung magbubook ng flight niya. Alright? Yung AI na rin yung maggagawa ng presentation ng website. Okay? AI na. Yan nga, ginawan ko ng website. Yan, ilang minuto ko ginawa. Less than 5 minutes ata. Kaya natanggal yung brother ko sa work because nagiging practical lang yung client niya. Kasi ako, as a business owner, meron akong restaurant, meron akong event space, meron akong agency. Syempre, as a business owner, no, kailangan isipin ko rin kung saan ako makakatipid. Yes, mahal na mahal ko yung mga staff ko, pero kailangan ko rin mag-survive as a business owner. Kailangan ko rin maging practical. Yun lang yun. Okay? Not because hindi magagaling or hindi mababait yung tao ko or mga staff ko, pero kailangan kong masustain yung business ko. I need to save my business. I used to have 15 staff sa agency. O tanungin niyo ako, ilan na lang yung tao ko sa agency ngayon? Out of 15, ilan na lang? Can you make a guess? Sa agency ko, I used to have 15. Meron akong 5 designer, 5 writers, may content creators, merong ilan? I only have ang staff ko sa academy ko, I only have 3 na kasama ko sa workshop and events. And I only have 1 VA part-time pa.
Kasi kaya na ni Claude gawin yung ginagawa ng VA. Kaya niya na mag-email. So from 15 na remote workers dati, isa na lang, tapos yung tatlo, part-timers ko pa or on-call pa. Imagine that. I asked Claude to do my lead generation. Normally, mga staff ko yung gumagawa niyan. Tusan ko lang siya, babatuhan ko lang, o ilagay mo to sa ano. Screenshot ko to, bato ko sa kanya kasi may workflow na siya. Ilagay mo yun sa sheet and then mag-draft ka na rin ng email. So na yung maglalagay niyan sa sheet. So for example, nag-attend kayo ng Claude fluency ko, i-discuss ko to on how you gonna do the lead generation. For example, nagbato ka ng task kay Claude, paano niya i-execute, paano yung workflow niya. So meron lang akong nilagay dyan, designated sheet, dito ka magsisave. So binato ko lang yung screenshot, siya na yung siya na yung naglagay doon sa pinaka lead generation form. And yes, massive layoffs. Massive. When I say massive, sobrang tindi. This is really crucial and you need to reassess. Nasaan na ba kayo ngayon? Amazon 14,000, Meta 8,000. Massive layoff July this year, 153,000 jobs mawawalan ng work. Meta, LinkedIn, and Salesforce, Robinhood, yan yung mga ano. Ito yan. Oh, sorry, no audio. Wait lang. Wait lang po. Replacing. Ayan. Ano natin? Checking your money tonight, Sound na thousands po. of new layoffs in the tech industry, and the Comment companies one kung say meron it's sound largely na. because of AI. So Okay, what can thank you do you. to protect your job? Let's bring in our business and tech reporter, Scott Budman. Hey, Scott. Hey, Gia, these new cuts, you're right, are deep. 16,000 jobs cut at Amazon, more than 600 jobs cut at Pinterest. And they do show that companies are now admitting they need fewer people if they can shift some of those jobs to chatbots and robots. Today, job experts tell us, don't wait until your job gets replaced. Amazon's layoff announcement made it plain. It needs fewer people because of work being done by AI. AI is replacing certain jobs. Darren Kimura, CEO of Silicon Valley-based AI Squared, says look no further than Amazon's warehouses to see all the robots rolling around. And while those bots are taking some jobs, they're also creating others. While we're deploying more robots, you also need more mechanics for them. You need more people on site that can actually maintain them, ensure that they're working properly, deploying the software on them, ensuring that they're cyber secure and safe. But it has been a rough 24 hours for techies. San Francisco's Pinterest says it will cut about 15% of its workforce, also citing AI efficiencies. So there are a lot more people being laid off than there are available jobs at this point where they could flow into. HR expert Laurie Rudiman says tech jobs are especially vulnerable to AI. She says it's time to make sure your resume includes skills that can't be replaced by a machine. There is no comfort in being told that there will be AI jobs and new jobs created in the future. This is something that should keep college students up at night and the average worker up at night. Now, it should be said that not all job losses can be blamed on AI. Tech companies are still cutting back after hiring so many people during the pandemic. They're also trying to impress Wall Street, hoping their stock prices. Ito rin yung isa pa.
A lot more people in the Bay Area are losing their jobs. Another round of layoffs for Meta. That means Instagram, Facebook, and WhatsApp. Yeah, the layoffs are making both techies and recent college graduates very nervous. It's going to bring in our business and tech reporter, Scott Budman. It's a stressful time for a lot of people, Scott. Yeah, you're right, Audrey. This latest round hits extra close to home for a lot of Meta employees. The Facebook and Instagram owner announcing cuts at its Menlo Park headquarters as it continues to lay people off in the name of AI. All right. So, why do you think kahit ito na-publish to May A ano lot to more people in May the Bay Area. May Checking. 29, no? Okay, any idea bakit kaya nagle-lay off itong mga tech companies na to? Kahit they can afford naman to pay, no? Any idea kung bakit? And would you know yung reason kung bakit? Meron naman ano rin na actually mas mahal pa nga kasi nga they are actually maintaining yung data centers nila, no? Bakit kaya kailangan nilang magtanggal ng maraming tao? Ito yan, sabi ni Janice, mas efficient, ano pa, efficiency. Oo. Tama rin naman yan, Adrian, no? Ang pinakamalaking factor dyan ay because they are developing this technology, they need to test it. Paano nila matetest kung marami silang worker? So kaya nila they're doing this massive layoff because they invested a lot. Yes, tama Julie, they invested a lot dito sa technology na to. Tapos hindi nila itetest. Parang there's no such, wala, nonsense, di ba? So ang ginagawa nila, hindi na nagtatanggal sila ng mga tao na hindi na relevant sa company nila. They keep yung mga small numbers lang na sa tingin nila if ano pa sila efficient and then AI ready, mas makakatulong pa sa company nila, or nilipat sa ibang department para mas mag-evolve itong technology na to. So yun yung mga nangyayari ngayon. No? And matanong ko lang, do you have a backup plan if AI replaces your job? Comment yes kung meron na, o comment no kung wala pa. O meron na si Femin, sinong merong backup plan? Wala pa. Oh no. Wala pa. Maraming wala pa. Okay. Ang recommendation ko starting today. Ako every day nag-aaral. Every day nag-aaral ako. Kasi I cannot afford na hindi maging relevant. Kasi nga mas ano rin ako vulnerable kasi nga nasa education system at the same time technical tong tinuturo. Yes, tama. We need to upskill. And yung magiging job natin will be totally different. Kung wala ka pang nakaplan, this is the best time for you to do it. Okay? Every day, set a plan. Ano yung mga kailangan kong aralin, mga apps na relevant dito sa current job ko, or I can explore other opportunities para hindi ako mawala ng work. Kasi stressful yan. Mawala ng work. Tapos nagkakagulo pa gobyerno natin. Papakainin ba tayo ng gobyerno natin? My gosh, huwag tayo umaasa sa gobyerno natin. What we're doing here, okay, sige, nasa third world country tayo. What I'm doing here is, paano yung mga Filipino can actually use these super machines? Okay? Yes, okay, let's face it, hindi naman mababago ang Pilipinas. Parang mahirap na, no? Pero at least tayo mabago natin yung sarili natin. Na hindi tayo asa sa government. Siguro kung nasa New Zealand ako, medyo kampante pa ako. No? Kaya alam, ako sa Philippines, hindi ako pwedeng maging kampante at maging komportable. Okay, comment. AI ready. Kung ready ka nang i-explore tong activity na to. Oo. Mahirap, Miss Jovi.
O comment AI ready kung ready ka na kasi we will do your full assessment later. AI ready. Okay, dapat AI ready ka na. Alright, so kung AI ready na, start na tayo. Ito na yung work natin. List down yung mga skill sets mo ngayon. And then ibabato ko yung prompt later. List down all your skill sets. Magaling ka ba sa communications? Magaling ka ba sa email marketing? Magaling ka ba sa digital marketing? Magaling ka ba sa leadership? Magaling ka ba sa customer service? Ilista mo lahat yan. Because we will assess kung paano natin ina-navigate yung inyong career para maging AI ready. Okay, comment gets kung nakuha yung instruction ko. Ililista mo lahat ng mga skill sets na meron ka. Be detailed. Kasi ayaw ni AI na hindi detalye. Kaya minsan nag-hallucinate yan at kung ano-ano yung binabato sa inyong sagot because hindi ka detalyadong mag-utos. Pero kung ikaw magaling ka mag-utos, kasi ako magaling ako mag-utos eh. So, utos lang ako ng utos eh. Kaya siguro gumaling yung prompt engineering skills ko, no? Kasi I know how to speak with my AIs. Kaya ilista nyo lahat ng mga skill sets. Okay, comment done kung nalista nyo na yung mga skill sets nyo and then we will move to our next. Okay, done na si Pazilito. Grace, done na. Okay, comment done tapos ilagay nyo nga dyan ilan yung skill sets nyo. Done, tapos siguro 7 yung skill sets. Done, 5 yung skill sets. Ganyan. Okay, may 5 si coach yan. Ask me how many ang skill sets na dapat meron kayo. Ask me how many. Minimum. You need to have at least 8 to stay relevant. You need to have at least 8 skill sets to stay relevant. Kayang-kaya nyo na yan kasi andyan na yung AI. Okay, huwag na kayong pumayag na 3-5 lang yung skill sets nyo. Okay, what are the applications that you are using right now or medyo fluent ka right now? Ano yon? Ilista rin kasi kailangan natin yan mamaya when we set up your personalization. Ilan yung mga applications na ginagamit nyo kahit hindi AI applications, basta yung mga apps na ginagamit nyo ngayon. O si Angie, 11 yung niya, skills niya. Well done. You need to have minimum of 8. Alright. Paki-comment dyan, AI apps or apps. Tapos ilan yung applications nyo. Lista nyo lahat ng applications ha. Kasi kailangan natin yan later. Right. Okay, pa-comment nga ng done apps kung nailista nyo na yung mga applications. Done apps. Okay, so pencil. Okay, well done. We will set up your personalization. Comment nga personalization. Ito ang foundation. Kasi ang hirap mag-utos sa AI kung hindi ka kakilala, magiging syunga-syunga. Gusto niyo ba maging syunga-syunga yung AI nyo? Alam ko po. Hindi pwedeng syunga-syunga mga AI nyo. Your AI, kayo yun. Kung ano yung reflection, kung ano kayo as you master ng AI, AI is actually you. Kasi ikaw, tina-transfer mo yung skill sets na yun sa kanya. Okay? So you need to be very detailed. Gagawa tayo ng personalization bago natin yan ilagay sa mga applications natin. Alright, ito sample ko to. Baka naman i-copy-paste nyo lang. Skill sets ko to. Alright? Ibahin nyo. O, i-copy ko, tapos ibato ko dito sa chat natin. Gagawa kayo ng sarili nyong
So yan, lilista nyo kung ano yung mga skills nyo. Para magagawa tayo ng 90-day AI ready plan. Okay. So ano yung context? Sino kayo? Parang, ano ba yun? For example, inutusan mo si AI, hindi niya kilala kung sino ka. Inutusan niya, si yan, inutusan si AI, hindi niya naman alam, hindi niya binigyan ng instruction kung anong flow, kung sino yung nag-uutos. Okay? So depende rin yung sagot niya dun sa nag-uutos. Iba yung magiging output mo pag ang nag-utos ay CEO. Iba ang magiging output mo pag ang nag-utos ay isang marketing manager. Iba-iba yan. Okay? So, make sure that you have these details kasi yan ang ilalagay natin sa personalization. Okay? I'll give you 2 minutes to do this kasi i-construct niyo siya. Or kung meron na kayo, that's good. Okay. Para at least alam ko lang kung sino yung mga nakakasunod. Comment 1 kung dana kayo dito sa personalization. Comment 1 kung dana sa personalization. Alright. Hintayin natin yung iba ha, para at least ano tayo. Okay, palinis nyo kay ano ha, palinis nyo kay Claude or kay ChatGPT. Parang mas polish na siya pag nilagay natin siya dun sa ano. Lagay nyo lang, refine this information or refine this, then para mas ano siya, mas detalyado. Pa-refine nyo muna bago nyo ilagay sa mga application. So we will start personalization muna kay ChatGPT kasi mas maraming gumagamit kay ChatGPT. Sino na nakasetup ng personalization? Comment 2 kung nakasetup na yung personalization. O si Dean, meron na. O comment 0 kung hindi pa nakasetup. Alright. So marami-rami pa rin naman ang hindi nakasetup ang personalization. Anong paulit? Sino yung nagsasatanong ng paulit? Wait ha, gutom na ata. Ano yun? Miss yan. 0 kung hindi pa, wala pang personalization. So marami-rami pa, no? Okay. Itong account na gamit. Personalization. Marami pa bang hindi nakasetup ang personalization? Comment 0 kung hindi pa nakasetup. Okay, go to your ChatGPT. Comment GPT kung nandun na kayo. Kasi ito yung foundation natin eh. Kailangan nakasetup muna yung personalization. Dali lang guys ah. Hindi ko actually mag-ano. Okay.
Pag pumunta kayo sa GPT nyo, meron kayo makikita dyang icon. Yung sa baba, may initials nyo yan. Alright? And then punta ka lang dun sa personalization. Okay? Dun sa personalization, click mo ulit yung personalization. Okay? Then dun sa personalization, lagay mo dyan kung anong nickname, kung ano yung itatawag niya sa'yo. And then dito sa occupation, anong role nyo? Saan kayo nag-work? Anong role? Ilang years of experience? Then dito sa more about me, bibigyan mo siya ng instruction. Alright? Bibigyan mo siya ng instruction. So, ito para at least alam ko na meron akong specific instruction sa kanya na every time magbubukas ako ng chat or makikipag-chat ako sa kanya, ang gagawin niya or i-reply niya sa akin, amazing day, master. Kasi you're the master. How are you, Master Jenny? Did you sleep well last night? Just to make sure na nagre-rely siya or binabasa niya muna yung information ko bago siya gumawa ng task. Alright? Just reconfirming na, okay, kilala mo ba ako? Okay? Kilala mo ba kung sino ang master mo? It's really important for you to add that detail. And then saka nyo ilagay yung profile nyo. This is how you set it up with ChatGPT. But with Claude, it's totally different. With Claude, you need to create your MD file. So pag nag-attend kayo ng session ko, I will explain more about that MD file and how you're gonna set it up with Claude. All right? So ito yon. So make sure that you have that information. Okay? Miss Jenny, can I add applications? Can I integrate the applications kay ChatGPT? Sino, nakapag-ano na ba kayo? Nakapag-add na ba kayo ng applications kay ChatGPT? Comment yes kung nakapag-add na. Comment no kung hindi pa. Wala pa. Alright. And make sure that you click this one, yung memory, manage memory, dapat yan, reference save memory. So every time na nagkakaroon kayo ng conversation with your GPT, nai-store yung mga chinachat nyo sa kanya. Alright? So when, for example, you want to integrate applications like Canva, pupunta ka dito sa app, o comment na app, para alam ko na nakakasunod kayo. Comment apps or app. Punta sa app. Punta ka dito sa add more. And then, from here, for example, you search for Canva. You want to integrate Canva. Ano yun, Miss Jenny, kailan paid ang... Wala naman, ano siya, hindi naman, when you set up your personalization, hindi naman siya paid eh. I'm using my free version. Okay, so once that you integrate Canva, you start chatting. So for example, yan, pagpapagawa ka sa kanya ng, yan, nakita nyo, nag-appear na yung icon ng Canva. Okay. Lagyan natin ng instruction, create a 1-by-1 social media post with this text.
Okay. So, lagay mo dyan, use red as the background. And and use black. Tingnan natin kung anong gagawin niya. So, pwede rin naman, gamit ka Canva. Or pwede rin, magaling din naman si GPT. Actually, hindi ko na ginagamit si Canva eh. Kay GPT na ako directly nagpapadesign. Kasi mas magaganda ang execution ni ChatGPT. Pero alternatively, you can use Canva. Kung meron ka ng mga work doon na gusto mong ipa-edit or pa-access sa kanya, pwede naman. So that's how you integrate it. Okay? So yan, ginawa niya na ako ng parang mga design niya from Canva. From Canva template. Okay? And for Gamma, yeah, before I finish my session, bigyan ko kayo ng Gamma link so you will be able um to explore how you're gonna create your presentations, generative presentation using Gamma. Yes, syempre Miss Rose, kailangan naka-sign up ka. Kasi yun ay access niya eh. Ang about you, about me, andun po yan sa sa personalization. Yung about me po, kayo po ang gagawa niyan. Okay? Alright. Comment 1 kung naintindihan tong part na to. Comment 1 kung naintindihan tong part na ito. Okay, good. Let's go to get ready with Manos. Are you ready with Manos? Actually, sa masterclass ko to ginagawa, pero sige na nga. Gawin ko na dito. Comment 1, make sure that you open your Manos. Ano i-open? Okay. Alright, so let's start. Manos. Bakit si Manos? What is the difference between, gaano ka-powerful si Manos? Manos is really good with it's more autonomous. For example, meron ka ipapadesign sa kanya, autonomous na siya. So, kumbaga, pag binigyan mo siya ng mga plugins at binigyan mo siya ng schedule, siya nagagawa ng email mo, siya na magkakalikot kung ano yun nandun, siya na rin magsasend, basta meron kang authority. Kaya alam, minsan nakakatakot yun, baka mamaya mag-email sa bangko mo, mag-loan, tapos meron kang 20 million na loan. Lagot. Tapos na-approve ng bangko, no? Okay, ito lang. Make sure yung i-integrate nyo na email ay work emails. Wag na wag kayo maglalagay dyan, mag-integrate ng personal nyo, na nandun yung bank details nyo, andun yung mga very sensitive na information nyo, wag na wag. Okay? Make sure yung i-integrate nyo lang ay yung work. O comment work para na alam ko na malinaw work email yung pinapa-integrate ko, hindi yung personal work. Kasi baka mamaya malagay nyo sa Okay. So, personalization ulit tayo. Kasi syempre, ayaw nating syunga-syunga yung ating applications. Hindi nga po personal email. You need to create your work email when you do your integration. Kung naka-personal ka, don't integrate. Kung naka-work email ka, we can integrate as long as you're happy to integrate it. Same thing, personalization, lagay nyo dyan, and then ilagay nyo kung sino kayo. Okay? Para alam niya kung sino yung nag-uutos. And then, mga plugins.
punta ka plugins. Kung sa ChatGPT ay app, kay Manos plugins ang ilalagay. Ano ulit ang ilalagay? Making sure na nakikinig kayo. Anong ilalagay? Plugins. Ayan. Okay. Alam nyo ba, ito lang, before ko ipagawa ng task yung si Matt. Alam nyo ba that si FB, si Facebook, si Meta, kahit nabili niya na si Manos, very interesting na mga Facebook advertiser, they prefer si Claude compared to Manos. Kahit nagrereklamo nga yung husband ko kasi hindi siya masyadong makapasok kay Facebook. Pero si Claude, parang lang siya, nagkakaano rin minsan, nagkakaroon ng sumpong-sumpong, pero mas mabilis, mas madali ang sumpong niya pag kay Manus for some reason eh. Kaya dapat tinetest din. Alright? Kasi ako when I integrate my Hindi. Facebook, my other application, Wala tinetest namang ko magawa, talaga. nilagay mo na. Wala nga nagagawa mo lang. Pwede nyo naman yan i-disconnect. Alright? Pwede nyo naman yan i-disconnect. Meron nagre-reklamo, nalagay na raw. Okay. Punta ka sa plugins, search nyo Gmail. You can plug in your Gmail, your Google Drive, yung mga gusto nyong pagalaw. Dito pala tayo sa browser. Ayan. Ayan. Ito yung mga pwede nyo integrate. Alright? Instagram, Meta, Google Drive. Ayan. Yan yung pwede nyo integrate. Notion. Okay. So, what we gonna do, para ma-access niya yung aking email, click ko lang tong new task. Okay? Bigyan ko siya ng permission. Access my email. Summarize. Kung hindi kayo naka-personal, wag niyong i-integrate ha. Kasi may nag-integrate kanina. June 18. So, let's see. Alright, nag-iisip siya. Makikita ba yung ano ko? Ayan, nag-iisip. So, nag-a-access siya na. Mamaya ako i-discuss what is MCP, what is API. Okay, I will discuss it later. Kaya lang alam niyo, mas mabilis si Claude. Sa totoo lang, mag-access. Compared kay Man. Kasi mas frequent ko siyang gamitin. You can explore na. May free version si Claude. Mamaya I'll discuss yung mga kung magkano. Medyo mabagal si Mano. So, mabagalan ako sa kanya. Pero, ito yun. Ayan. Ano na ba na pull out niya? Ilang emails? Okay, so ito, ayan, isa-summarize niya. Ayan na yung mga emails. Alright? And, pwede kong ipahanap. For example, meron akong email na gustong ipahanap or gusto kong replyan.
May free, may paid. Okay, for Claude kasi I'm using the paid version kasi marami akong pinapagawa. Ayan. So this is the email. Okay, so yan. Alright. So meron dito summarize contract. So for example, ayan, meron akong pinahanap na email sa kanya. Hindi na ako pupunta kay ano. Hindi na ako pupunta dun sa pinaka-email ko. Alright, siya na yung maghahanap for me. And then, ipa-construct ko na lang siya ng email. So, construct. Uh, null, null. Pwede naman. Basta, pwede pong gamitin si management sa work email like, hindi ko pa na-try. Sa Gmail ko pa lang siya na-integrate. Ayan o, nag-construct na siya ng email niya. And then you can just click send if you want to send this email. Right? So siya na. Kumbaga, no need for you to hanapin mo pa yung email mo na karami-rami. And then, ikaw na yung maglalagay dyan. Ayan, meron mga options. Send email para automatically, kung okay na sa iyo itong kinonstruct niya, siya na yung magpapadala. Alright? Comment understood para alam ko na naintindihan niyo yung process na yon. Comment understood kung na-gets niyo na yon. Okay, we'll go to the next one. Are we learning something? Yes, are we learning something tonight? Okay. That's good. So ano pa lang tayo, no? 1 hour pa lang. Medyo marami-rami na tayo na tackle. Okay, so just to summarize the things that we've done, we do the personalization, we've done a little bit of integration, okay? Ito, regalo ko na rin sa inyo to. Use this prompt para at least alam nyo kung kilala kayo ng GPT nyo o use this prompt. I-upload nyo yung picture nyo. So what you gonna do? Upload your profile picture, yung half body. Hindi yung full body half body picture ang i-upload kay ChatGPT. Okay, comment na GPT para alam ko kung nakaka-follow kayo, half body picture. Half body Okay, use this prompt para just to check lang kung gaano kayo kakilala ni ChatGPT. And I want you to place your output here. Lagay niyo yung output niyo dito once na na-generate niya. Load niyo muna yung half body picture niyo. And then, i-copy paste niyo itong prompt na to. Can you comment 2? Para at least alam ko kung sino na yung gumagawa ng task na to. Comment 2 kung meron nang gumagawa nito. So all your generatives, paki-upload dito sa comment natin. Or pwede nyong iba to dito sa aking messenger. May bibigay akong free ebook sa inyo. The Dawn Academy. Ayan. Pwede nyo iba to dito
sa chat natin or pwede niyong ibatol dyan sa messenger ng Academy. I'll give you a free prompt engineering guide. Dami pa rin pumapasok, Miss Yan. Sorry, hindi na ako naka-upgrade. More than 100. Kaya ma'am, sinabi mo, sa akin 300. Ni-invite ko lahat ng batalyon ko, hindi makapasok. Sayang ano. Sige. Sige, sige. Next May time. ano pa naman tayo July 70. Biglang pumalo kasi yung registration. Nakala ko mga 100 lang. Comment 2 kung ongoing or comment done kung tapos na yung sa task. And then ilagay dito yung output nyo. Oh, ang dami na number 2. Ang ganda ni Yan. Yan, share it with me. Oy, kasi siguro malabo yung picture nyo, kaya hindi niya maano. Share your pictures here, guys. Tinginin, yan ikaw ba yan? Ay, ang ganda Yes, naman sakto. yan. Nagpa-picture ako kanina. Abangan nyo na lang yung post ko sa link. Sakto Ay, nakapink ang ako ganda kanina. yan. Sakto. You're so lovely. Aha, aha. Guys, pakibato dito sa chat natin yung output. Love it. Ang ganda yan. Ikaw na ikaw yan, oh. Pati yung ano, nakuha niya pati yung sapatos. Pati yung sapatos mo, nakuha niya. Kung gaano ka kaburgis. O si Joselito, meron na. Joselito, ikaw ba yan? Ikaw na ikaw ba yan? Pili lang ako ng ano, para ma-post ko mamaya. Hindi ba kita nabigyan ng prompt na yan? Parang nabigyan kita. Okay guys, meron pa ba? Parang konti pa lang ang 100 plus kayo, ba't parang konti pa lang yung nakapag-output? Mabagal ba internet niyo? How to post dito? Ma, meron dyan, may makikita ka dyan upload. Ayun. Yung mga nag-ano na. Wait lang ha, i-download ko lang itong mga outputs nila. Kasi, wait ha. Wait lang. Ang ganda naman. Sino to? Maria Chris. Hello, hello, hello. Si Amy. Amy, ano ba? Kilala ka ba? Tama ba yung mga pinaglalagay ng GPT mo dyan? Kasi, kung madalas mo siyang gamitin, mas magiging accurate. Kung hindi mo siya ginagamit lagi, wala. Anong data ang ilalagay niya dyan? So, make sure that you use your GPTs very frequent. Okay lang, Miss Carol. Ang dami na nag-output. Amazing. Si Dave meron na rin. Palaban si Bembem. Bembem. Ikaw ba yung Bembem? Gusto ko yung pa-off shoulder niya. Ano, saan nabibili yung damit na Oo yon? nga eh. Para rin gusto ko na mag-ganon. Si Rob. Rob, kilala ka ng GPT mo? May ako interviewin sila. Sino to? Si Lala. Si Lala. Bookkeeper. Bookkeeper din si Lala. Si Brian. Okay, pa-comment 1 kung accurate, comment 0 kung hindi accurate yung nilagay niya. Comment 1 kung accurate yung data na nakuha niya sa inyo. Comment 0 kung hindi accurate. Ayun si Mai. Nice, Mai. Okay, if you're gonna post it, pakitag niyo ang Ledan Academy ha.
Please tag Ledon Academy. Si Charlie. Okay, well done, guys. Thank you for sending your outputs. Alright. Ang dami magagaling, ah. Ikat. Okay. Comment 1 kung accurate yung data. Comment 0 kung hindi masyadong accurate. Para I will let you know kung paano mai-improve. Dami nag-comment. Itag niyo na lang ako. Lagay niyo na lang sa ano, ha. Ang dami niya masyadong nag-ano. Okay, sino mga accurate? Ayan, mga accurate. 1 si Angie, accurate daw. Teacher si Fancy. Comment 1 kung accurate, comment 0 kung hindi. Si Miss Laila. Ganda ng ano, damit niya. May superhero. Ang cute. I-post natin sa Ganda, social no? media. Post Sa natin. LinkedIn, Ano ha? ko nga. Post ko to. Maganda, diba? I love it. Oy, comment 1. Kung accurate yung output. Then we'll go to the next, next topic. So lahat naman halos 1, ano? Galing. Print nyo na yan. Ako, yung sa akin, pinrint ko. Nilagay ko sa frame. Saan po? Sorry, now nakapasok. Saan po? Ano yun? Alright. So next na. Okay, next na. Comment ready kung ready na sa next task. Comment ready. Ano meron po? Ano yun? Ano yung oh my gosh? Kala ko Saan ba? tapos na yon. Kala ko yun na yung pinali. Meron pa pala, ma'am. Ay, dami pa. Okay. Alam mo naman ako, pag magbigay ng session, hindi nila makakalimutan. Okay. Massive value dapat. Pabibigay ka na nga rin ng session, pa-basura pa, di ba? Kung nagbigay tayo, miss yan ng session, massive dapat. Yun talagang may impact sa lahat. Okay, saan na ba yan? Okay, ito na. Alright, so let's discuss ano yung difference ng API sa MCP. So when you attend yung mga sessions ko, you will hear more about this. Ano yung API, ano yung MCP, okay? So, MCP para siya yung waiter na nag-place ka ng order to give that message. For example, nag-order ka. Si API, siya yung waiter, papasok siya sa kitchen, ibibigay yung order kay chef. Okay? So, yun. And then, siya na yung parang sabihin niya, waiter, I want, ikaw yung kailangan, sabihin, di ikaw yung may hawak ng computer, ikaw yung may hawak ng, nakaupo ka. For example, waiter, I want 1 pepperoni pizza. And then yung waiter, sinulat niya, pumunta kay chef, o wait for the pizza. And then, siya yung magbibigay. Okay, so we call it API. So kumbaga siya yung parang messenger. Okay, comment messenger kung naintindihan ng API. API is the messenger. MCP, ito yung super robot like ChatGPT or like Claude na siya yung magpa-plug
ng information. Kung kumbaga siya yung gagalaw, hindi siya makakagalaw or kumbaga siya yung magiging plug eh. Hindi siya makakagalaw or hindi ma-deliver yung data na yun kung hindi maipa-plug in yun. Kung hindi niya makikita yung calendar, hindi niya makikita yung email, or hindi niya makikita yung, for example, nagpunta ka sa Amazon, ano yung mga available na pwede mong bilhin doon. So kung hindi naka-plug in yan, yung mga applications na yan, walang mangyayari. Kagaya ng ginawa natin kanina, pin-log in natin ang Canva. Pag hindi natin yung pin-log in, hindi tayo makakabigay ng command. So kailangan yun para sumunod yung application. Alright? So kanina na-demonstrate ko na naman yung paano mag-connect. Alright? So pwede mo i-connect si Canva, pwede mo i-connect si Gamma, pwede ka mag-connect basta available dun sa mga applications na yun. So for example, ipa-plug in mo si booking.com or ipa-plug in mo si Lovable, ipa-plug in mo si Adobe, doon mo siya ilalagay sa apps. Kay GPT apps. Kay Manos, ano ba yung kay Manos? Plugins. Iba-iba, no? Kay ano naman connectors eh, kay Claude. So kanina may nagtatanong ng rate. Yung sa akin kasi, meron akong free plan for ChatGPT. Pero meron silang 300, may 1,000. Okay? For Claude, ang initial nila, $22 or $20. So that's roughly, magkano na ba? Mga 1,2, 1,4, ganyan. And then, ito yung gusto kong i-emphasize. Nakikita ba yung screen ko? Kindly comment yes kung nakikita yung screen ko. Hindi ko kasi kayo nakikita. Wait lang ha. I-ano ko muna, unshare ko muna to. Hindi ko siya ma-unshare. Wait lang ha. Stop muna tayo. I-share ako ulit. Kasi nag-error siya. So what I'm saying, I'm not a writer, but I can write books. We already published 7 books already. Okay? And nabebenta ko to. Nabebenta ko yung mga books na yan. So kahit tulog ako, nabebenta ko yung libro. Hindi ako developer, pero I can develop websites. Sabi ko sa brother ko, day kita ako, may mga websites na ako nagawa. The future of work is evolving. So dapat kayo nag-evolve na. Bringing greater diversity in shifting AI dynamics sa workforce. So ano yung mga offer nyo? Ano yung mga AI skill sets nyo? Kasi yan na yung hahanapin. Minimum, ayan, 10 applications. Ang dami nyo aralin. Okay? Pero I recommend kung kaya lang ng brain cells natin ay 3. Doon ka muna kay Claude, ChatGPT, DeepSeek. Ayan. Familiarize mo yung sarili mo doon sa mga applications na yan. Always remember, ChatGPT, Claude, Gemini, sila ang brain. DeepSeek is really good for research. Copilot is for execution. Meron na rin siyang AI agents. Canva is for visual. Gamma is for presentation. Notion is also the brain or siya, ano rin siya, project management. Ayan, system, CRMs. 6 figures with AI yet? Pay attention. Follow and save this one. It runs long and you'll want to come back to it. Number 1 on the list is where I tell pretty much everyone to begin because it needs 0 prior skills. AI education. And before you say, but I don't know anything, here's the simple answer. Spend 1 day learning something about AI. The next day, post about it. That's the whole system. Learn, post, repeat. From there, you can earn through sponsorships, brand deals, or even corporate workshops and speaking gigs. Numbers 1 and 2 are honestly where 99% of people
people belong at the start. No barrier to entry, zero upfront cost. Number 3 is AI info products. Ayan o. So when I started it, 2023, when I started my AI integration class. Nung narinig ko lang si AI, inaral ko na agad yan. Gumawa na agad ako ng course, 2023, June din yon, June 3. Kasi hindi ako naghihintay. I don't wait for the opportunity to come. I create opportunities. So dapat ganun din kayo. So ito yung mga classes that you can attend. So kung merong sa community ni Miss Yan dito, Miss Yan will give you a promo code para ma-avail nyo yung 1,500 na special rate kasi 2,500 na yung rate. And then ito yung matututunan nyo, integration with Claude, ano yung difference niya with ChatGPT, Gemini, paano mo isa-set up, how to create your plan, for personalizing din natin, yung mga projects natin, paano natin naayusin, paano natin paggaganahin or uutusan si Claude. And ano yung mga different models. So kailangan alam natin yun kung paano gamitin. Kasi hindi nakalagay yan dyan, iba-ibang model, iba-ibang functions niyan. Okay? Kaya minsan nauubusan ng tokens kasi iba-ibang model ang ginagamit. And working with your token strategy. Okay? So more on building your workflow and how you're gonna schedule your tasks kay Claude. So ito yon. And then, okay, you can scan this code if you are interested to, or kunan nyo na lang ng picture muna para, and then my session is gonna be on June 24 to 26, 2 to 3 hours yan. So mag-early dinner na kayo or, hindi pala, so 4 to 6 pala to, 4 to 6. Kaya lang baka matapos tayo mga around 7 o'clock. So ituturo ko kung ano yung MD file, paano i-set up yan, paano i-set up ang projects, paano mag-set up ng mga folders para hindi maguluhan si Claude. And your Claude will be your best assistant ever. Okay? Sabay na kanila. And kung ano naman siya, fluency, kung gusto nyo malaman yung iba't ibang applications like Manus, Claude, ito naman yung more on foundation nung mga functionalities na application. That session, AI Fluency Online Training will be on July 6, 8, 3 araw din yan. So understanding kung anong AI, marketing strategy, gagawa tayo, marketing flow, how to prompt, ayan, yung foundation din, kung paano gamitan yung iba't ibang applications. Alright, so ito yung mga applications for AI fluency. So Claude, ChatGPT, Manus, Gamma, Gemini, DeepSeek, Copilot, and Meta. So ikuhanan lang ng picture para at least if you are planning to enroll. So that's gonna be July 6 to 8. And then ito yung namin, announcement ni Yan. We will have a RISE Workforce Summit on August 24. Yung time i-confirm pa. And then we are planning to have it in One Ayala. Kung hindi mag-workout yung One Ayala dun sa restaurant namin or events place sa Lidon. And we will have our AI Business Summit on October 24, 8 p.m. ang start, Southridge, Tagaytay. So ito, you will be able to learn from the experts, kung sino yung mga pioneer na sa AI and how the business is actually working with AIs. And dito naman sa summit, may mga HR, tayo dyan, HR, expert, mga agencies, ayan. So marami tayo mga guests that will join. So itong sa RISE nasa 100 lang yan ang capacity kasi ng venue. Sa AI Business Summit only 300 to 600 maximum. Okay, so yun. Parang nawala. Yan, okay pa ba ako? Parang nagloloko tong aking... Yes, okay pa, ma'am. All good. Interesting. Yeah, dami kami natutunan.
Alright, so yun, I stop sharing na. So, yeah, so meron tayo, ayun, as I've said, merong mga events. So, June 24, that's gonna be next week. That's gonna be my Claude Fluency Training. 3 araw yon, 4 to 6 o'clock, siguro hanggang 7 yun kung medyo, kasi depende yun sa mga estudyante, pero maximum siguro hanggang 7 o'clock. And then yung ating fluency training, July 6 to 8. Okay? So sa fluency training, medyo mas mababa yung rate na yan. Ang Claude kasi talagang mas ano siya, mas ano ng konti yung rate niya. Okay? So if you want to avail that, at kung nasa FFAC ka, you can use this code, FFAC, promo code para ma-avail mo yung 1,500, or coach yan para at least alam ko na sa community kayo ni Yanya. So you can use that 2 promo codes. Pero kung nasa community ka niyan, coach yan yung ilagay nyo. Pero kung nasa FFAC ka na community, FFAC yung ilagay nyo sa promo code para ma-apply yung 1,500 na special rate. Okay? So all good? Alright, siguro mag-ano tayo, picture. Miss Yan, can I ask a favor? Pwede ikaw Sure. mag-picture kasi mas ano ka, mas expert ka dyan. Oo, yan Open your talaga camera, trabaho ko. everyone. Favorite part ko tong part na to. Alam nyo na drill, guys. I'll post on LinkedIn. Alam nila to yung mga sa community namin. Pagka-post ko, nagagalit kapag tabingi yung mukha nila. O, umayos kayo ngayon. Okay, sige. Umayos Game. kayo, naka-center dapat, ha? Lahat Yeah, palubat naka-zoom na ako. background Game. tayo. Game. Ready, game. 1, 2. Smile lang kayo hanggang 4 slide to, ha? Teka, lumalabas yung lobat ko. 1, 2, 3. Adeline, 1, 2, 3. Nakayuko siya. Magagalit ka sa akin mamaya, hindi ka nakunan, ha? Straight lang po ang tingin. Ako na bahala sa Straight ang inyo. tingin. 1, 2, 3. Ano lang natin yung face niya, enhance.